Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Torre. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kababayan, hindi na raw nila antayin si General Torre. Sila daw ay pupunta na sa Malacanang. Anak ka ng tinapa, mga kababayan. Ano yung pinagsasabi ninyo na kayo ay pupunta ng Malacanang? Inaantay namin hanggang ngayon, wala pa rin kayo. Inaunahan pa kayo ni General Torre. Diba? Nasaan yung 8 million ninyo? O 10 million? O ilan ba yan? Napakakunti nyo. Naku, pag gagawin ninyo yan, libre lang, mga kababayan. Diba? Tubig lang ang katapat ko. Pupuntahan ko kayo dyan. Hindi nyo na kailangan magbayad ng vlogger kasi yung mga vlogger nyo bayad. Diba? Iko-cover ko kayo 24/7. Hindi na ako uuwi ng bahay, iko-cover ko lang kayo. Sige, kung kaya ninyo, humarap kayo sa Malacanang. Doon kayo magwala. Ngayon pa lang, wala na kayong palag kay Torre. Pupunta pa kayo sa Malacanang. Isipin nyo, baluarte nyo, Davao lang. Diyan lang sa Kingdom. Paano nyo sila dadalin dito sa Maynila? Yung Malacanang, wala po sa Davao, ha? Yung Malacanang, wala po sa Davao, mga ka-GP. Rocky, sayawan mo nga muna to. Ang mga bakla, gusto ng ibong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla, gusto ng ibong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Wag na daw kayong malungkot. Pumunta na kayo sa Malacanang. 'Di ba? Unahan nyo na. Kaya lang hindi, nagtataka talaga ako. Paano nyo dadalin lahat ng member ng KOJC doon? 'Di ba? Paano kayo makakapunta sa Malacanang? Ngayon pa lang, mga kababayan, hindi na kayo magkanda o gaga. Ngayon pa lang, talagang wala na kayong magagawa. Sabi nga ni Argo, meron kaming, ano sabi ni Argo? Nasaan na yung Argo? Sabi niya, meron kaming people, alalang kaming power. Wala din kayong people, Argo eh. Wala din kayong people, sa totoo lang. Walang bilang yung mga DDS. Diba? Sabi ni Motion Science, especially insulin ba? Yung basa sa pants ni Roque? Yung basa, especially insulin, baka naturukan. Di ba? Sabi ni Argo, host, sa liwasan kami mag-start papunta sa Malacanang. Paano kayo mga kababayan na hindi nyo nga masimulan eh? Noon may pagkakataon na kayo. Ilang araw kayo sa liwasang Bonifacio? 7 araw? Kala ko didiretso kayo sa Malacanang, eh umuwi rin kayo ng Davao eh. Di ba? Eh baka pagtawid pa lang dyan, papunta sa Malacanang, hinuhuli na kayo eh. Alam nyo, unahin ninyo, para dumami kayo, magkasundo muna kayo mga DDS. Pero inyo, may faction ni Banat Bay, may faction ni Bisdak. Oh. Doon pa lang hindi na kayo nagkakaisa eh. Di ba? Maniwala pa ako pupunta kayo sa Malacanang pag ang Malacanang nasa Davao. Kaya lang ang Malacanang nasa Maynila eh. Oh. So wala kayong pag-asa. 'Di ba? Kaya nga kahapon tong babaeng to halos maputulan ng litid eh. At sa lahat po ng mga
no, sa tayo at pinagkaloob ng ating dakilang at silang taga-tupad ng batas pero hindi nila sinusunod. Betrayal of trust. Ito ang naging resulta, ito ang naging reason kung bakit ganito na lang ginigipit ang Kingdom of Jesus Christ. Wow, betrayal of trust. Ang pinagsasabi nito, betrayal of trust. Ang gusto nyo kasi, pasunurin nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Sabihin ninyo, wala kang utang na loob. Kami ang nagpakita sa'yo. Kami lang ang umampun sa'yo sa SMNI nung panahon ng eleksyon, ulul. Wag kami ha. Dahil kaming mga vlogger, alam na alam namin yan. Kami nga ang ginagawa sa amin eh. Nung panahon na yan eh. Galit na galit sa amin ng mga taga-SMNI. Bakit? Mga kababayan, kami ang nauuna. Nandyan kami sa harap ng stage. Papatungan ba naman kami ng malalaking camera sa balikat, sa ulo, para umalis kami? Tapos pag nauna sila, hindi na kami makakapasok, kukordonan. Paano? Malaki ang kita nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo nagkakanda ugaga kayo, o hindi kayo magkanda ugaga, na nagsusunod-sunod na parang aso dahil malaki ang kita. Biruin nyo, nag-rise ng 125 million to 220 million ang kita nyo sa loob ng isang taon. YouTube lang yon, mga kababayan. Hindi pa kasama ang Facebook. Paano pa sa advertisement? Diba? Yun ang gusto nyo mangyari. Sumunod, tumanaw ng utang na loob. Sino ba ang may utang na loob? Kayo. Oh. Studio ng SMNI, mga kababayan, kahit walang binayad si Pangulong Bongbong Marcos doon, simple lang ang sagot ko, Argo, sa kinita nila na 120 million to 220 million, bawing-bawi na sila. Biruin mo, hindi nga sila maka 30 million sa isang taon. Ano pa lang yun ha? Platform pa lang yun, YouTube. Hindi pa kasama yung franchise. Oh. Sabi ni Aiza Zagun, taga Davao ang daming bayaran ni Pacquiao para makasakay. O babayaran ni Pacquiao para makasakay ng eroplano at barko at bus. Ang dami nilang pupunta sa Maynila. Well, ako naniniwala nung unang panahon pa ng hapon. Hindi, nung panahon na hindi pa nasasara yung what do you call this? Yung Pogo at hindi pa napiprease yung asset ni Kibuloy, kayang-kaya yan. Kaya nga napansin ninyo, wala na ngayon eh. Wala nang maisog. 'Di ba? Wala na rin, hindi na sila makakilos ng maayos. Tingnan mo sa EDSA, walang tao. Kasi walang pera eh. Tapos ang nakakakuha lang ng pera ngayon, sila Morales. Etong sila Pebbles. 'Di ba? Hello sa'yo, Sir Wilfredo Lazar. Kamusta po? Nice, nakita ulit kita rito, sir, ha? Tagal nating di nagkita. Wilfredo Lazar, magandang araw, GP. Ilan na lang sila sa maisog, hindi nga sila makabuo ng rally. Kahit ano pa sabihin nyo, hanggang kulong na lang kayo, malapit na. Correct? Diba? Oh. Sabi ni Judith Salod Reyes, sinabihan ko na siya at kinausap pero talagang mahal niya ang phone niya. Sino po yan? Sabi ni Argo, ala nang maisog kasi prinis ni BBM pera ni Pastor. Well, mga kababayan, hindi lang pera ni Pastor ang nakapris. Wala na kasing Pogo. 'Di ba? Piruin nyo, yung pambayad pala ng mga pinapatay dati, yung kada ulo 10,000 kada ulo galing sa Pogo. Oh. Tapos ngayon, si Maharlika, wala nang pangtostos sa mga vlogger niya sa EDSA. Nagbebenta na lang ng garage. Nagbebenta na lang ng kanyang mga pinaglumaan. Kung ako naman, ako ang babae, hindi ako bibili niyan. Baka mamaya may hadhad pa yan. Diba? Ma'am Marlene Ratuita, shoutout. Louie Glade, shoutout po. Oh, kayo ba bibili kayo, mga kababayan? Ha? Emilia Agustin, shoutout. Lorna Martinez, Amalia Matianzo, Infinite Streams.
Ako hindi ako bibili noon. Bakit ako bibili, mga kababayan? Baka mamaya mga tipa puday ko. Kung ako ang babae, ha? Hindi ko sinabing puday, may puday ako. Hindi. Pag ako ang babae, sabi ko, bibilin mo yung mga damit, mga pinaglumaan ni Maharlika. Yeah, kadiri. Diba? Kawawa yung mga bibili nun, magkakabuni. Tapos yung bibili pa nun, mga kababayan, nakaw. Sabi ni Ma'am Josephine Makatula, yard sale na lang si Maharlika. Yung mga pinaglumaan na binibenta, no, Ma'am Josephine, grabe talaga tong si Maharlika. Hindi, sa dami ba naman ng kaso niya Sandamakmak. Talaga naman, ano pang mangyayari doon? Talagang mamumulubi ka talaga. Kailangan mo talaga mambudol ng mga followers mo. Sabi ni Mama Alin Arsenas, may age yun, di ba? Well, di ko sigurado yung may age. Pero ang alam ko dyan, dahil nga nakausap ko, yung nagsasabi dati daw niyang boyfriend. Di ba? Sabi nagtatrabaho daw ito sa mall. Pero yun pala, hindi mall nagtatrabaho. So, Makati. Kaya nga, magkasundo sila ni Kati Binag Sobrang kati. Si Amalia Matienzo, nagbibenta na, pareha sila. Kaya nga maraming goods na kahit si Maharlika maraming goods na binibenta Diyan nga lang sa YouTube, ang dami. Magkano lang paggawa ng t-shirt na yon? Sabi ni Louie Gladys, akala ko puday mo kago. Grabe naman kayo, sabi ko kung ako ang babae. Yan na siya sabi ko Baka mamaya sasabihin, bading ako. Baka mamaya yung mga bashers dyan meron ng pambibira sa akin. Oy, bading ka pala Kaya pala galit ka kay Roque. Kaya pala naamoy mo si Roque kasi parehas kayo. Alam niya, sa totoo lang, mga kababayan, di ba dati sabi ko sa inyo na galit ako sa mga bakla dahil nga dun sa kinukwento ko. Pero nung time na maayos naman na ako, hilig ko niyan, kahit si Mrs. alam yan. Kami dati nagmi-miss gay. Oo. Pag may kami, anong tawag doon pagkatapos ng klase? Homeroom. Pag may homeroom kami, ayan, ang ginagawa ng grupo namin ay Miss Gay Contest. Kung hindi naman contest, basta yun lang ang gagawin namin. Script writing ako, tapos yun ang gagawin namin. Kaya sanay na sanay din tayo dyan. May pinagkamalan pa nga ako dati. Nung first time ko sa call center, metrosexual daw ako. Ang hilig ko kasi sa pink, tapos tawag dito, yung naka-fitted. Yan, yung mga style ko dati. Sabi ni JC Pormalejo, sabi ni Mima, may nana ang bray ni Maharlika. Hindi ko naman sigurado yon, mga ka-GP, pero ang alam ko kasi nakausap ko nga yung allegedly ay boyfriend daw ni yun nga. Tapos may nakausap pa ako, nakatrabaho daw niya doon sa Cebu, sa Patay Sinde. Mga kababayan, ayun na yun. Opo, Sir Wilfredo Lazar. Tama po, yard sale at garage sale tawag dito sa US. Isa lang po. May sinabi ba akong mali doon kanina? Wala naman ata. Joke lang. Sabi ni Tatiana Consulta, waiting for 10 million supporters, tagal namin. Payat na si Mama Rox. Alam niyo, pag mapupunta kayo doon sa EDSA, mga kababayan, ngayon nakatambay na naman sila doon. Nakatambay kahapon, nakatambay na naman ngayon. Baka hanggang bukas yan, tatambay pa rin sila doon. Tapos pag sinita mo, anong ganap dyan? Wala namang ganap dito, nag-update lang kami ba? Wala naman. Kasi may nangaasar.
Oo, yan, nilangaw na naman kami. Bangaw. Bakit kami nilangaw ni Bangaw? Nagpunta lang kami dito, update ba? Diyos mo. Nag-update lang daw sila doon, mga kababayan. Tapos, di inasar ko yung dati kong tinuturuan na vlogger. Sabi ko sa kanya, ano pinagsasabi mo? Natural, yan ay private. Hindi naman yan na freedom park para pwede kayo dyan mag-vlog-vlog. Pwede kayong tumambay. Sabi niya, bakit pag kami binagbabawalan, pag iba pwede? Tanga. Yung mga pumupunta dyan, kaya pwede. Saglit lang sila. Kayo tumatambay kayo dyan, di naman kayo nagpipray-pray. Diba? Sabi ni Sir Leo, wala sila pakyo sa top 10 na reliyon sa buong Pilipinas. Pinakamaraming member. Peke lang yung ano nila. Peke lang yung membership nila na sinasabi ay 7 million. Wala nang ganun. Dati siguro, talagang sobrang dumami sila. Pero ngayon wala na. Wala na. Kukunti na lang. Nakita nyo naman eh. Diba? Okay? So mga kababayan, hanggang dito na lang po ang inyong abang lingkod. Magkita-kita tayo mamaya. Pag-usapan natin yung mga reaction ni Sara Duterte mamayang gabi. Mamayang gabi na natin yan. Sana walang video dito sa bahay. Again, promote ko lang. Nandyan si Ma'am Carclea, si Tita Carclea. Paki-subscribe po si Sir Boyet Antonio, yung kanyang channel, prangkahin natin. Si Boss Al. Sana si Al, tama yung sinabi ni Chris Ulo. Palit ka na boss ng palit ka na ng channel, yung mas madaling mabasa, mas madaling ma-search, 'di ba? Para mas easy. Pag easy kasi at talagang madaling makita, searchable ba? 'Di ba? Sino pa? Si Mami Peng, mga kababayan, supportahan nyo rin. At yung mga lahat na, wala na akong sisinuhin, lahat paki-support nyo po. Pero unahon nyo na tong mga sinabi ko kanina dahil ito po ay talaga naman. Lalo yan si Tita Karks. Sana yung mga nagagalit sa kanya dyan, wag na kayong wag nang patulan yung mga tao na yan. Wag na tayong kasi may mga nanonood din sa akin na nandoon sa mga away-away nila. Please, wag na kayong mag-away-away. Tigilan nyo na yan. Kasi walang mangyayari sa atin. Kasi ang mangyayari dyan, magiging bala lang yan ng kalaban. 'Di ba? Kumbaga, ceasefire na lang. Sana wala na tayong maririnig na sinasabi ng iba. Sana sa mga channel niyo, focus na lang doon sa kalaban natin. Huwag na yung patutsadahan kasi walang nangyayari eh. Nasisira lang tayo pare-parehas, 'di ba? Thank you so much once again, guys. See ya. Dito pa rin po ang inyong abang lingkod. Signing off. Ang inyong ka-go na laging on the go at laging nagsasabi, Go Pilipinas. Okay? Ingat. Argo, bye-bye. Hindi, hayaan nyo na natin ko, di ba? Tama na, wag na tayo mag-away-away. Ito si Motion Science, lagi ko nakikita sa kabila pero hindi naman nagsasalita ng mga di ba? Dapat ganoon, mga kababayan, wag na tayong magsalita ng kahit ano. Kung magsalita yung isa, tigil, wag nang sumagot. Ganun lang yon.